Niya mga anak, lagi kong sinasabi na tayong mga tukling, kasama na ako doon, lagi tayong lulugar sa tamang lugar. Si Ricky Reyes ay isa sa pinakakilalang pangalan sa beauty industry sa Pilipinas. Kilala bilang Mother Ricky, bumuo siya ng salon empire gamit lang ang 1,000 pesos na puhunan, diskarte at matinding sipag. Pero kasabay ng kanyang tagumpay, naging sentro rin siya ng kontrobersya dahil sa kanyang matatapang na opinyon tungkol sa LGBTQ+ issues, same-sex marriage at HIV discrimination case. Ipinanganak si Ricky Reyes bilang Ricardo Enriquez Reyes Jr. noong April 12, 1950. Lumaki siya sa Arranque, Maynila at hindi naging madali ang kanyang kabataan. Panganay siya sa 7 magkakapatid kaya maaga niyang naranasan ang mabigat na responsibilidad. Dahil mahirap ang buhay nila, maagang napilitang magtrabaho si Ricky Reyes. Ang kanyang ina lang ang nagsikap para buhayin silang magkakapatid habang halos walang naitulong ang kanyang ama na ayon kay Ricky ay naging mapanakit at pabaya pa sa kanilang pamilya. Dahil dito, bata pa lang siya ay tumutulong na siyang kumita bilang errand boy sa Divisoria at Arranque. Sa edad na 15, siya na mismo ang naging breadwinner ng pamilya at tumulong magpaaral sa kanyang mga kapatid. Kalaunan, pumasok siya bilang floor sweeper sa isang maliit na parlor sa Project 8, Quezon City. Habang nagwawalis ng buhok sa sahig, tahimik niyang inoobserbahan ang mga hairstylist hanggang sa matutunan niya ang paggugupit at pag-aayos ng buhok kahit walang formal training. Dahil sa tiyaga at natural niyang talento, unti-unti siyang naging stylist at nagkaroon ng sariling mga suki. Mula sa maliit niyang sahod bilang salon assistant, nakaipon si Ricky Reyes ng 1,000 pesos na naging puhunan niya para buksan ang una niyang maliit na parlor sa San Juan noong 1970. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Maliit lang ang pwesto at simple lang ang gamit. Pero dahil sa husay niya sa pag-aayos ng buhok at magandang pakikitungo sa customer, mabilis siyang nakilala. Dito rin nagsimulang tawagin siyang Mother Ricky dahil sa kanyang maalaga at palabirong personalidad. Hindi nagtagal, napansin siya ng mga artista. Isa sa unang nagtiwala sa kanya ay si Alicia Alonzo. Nakalaunan ay nagpakilala sa kanya sa iba pang celebrities. Dahil dito, mabilis siyang nakilala bilang hairdresser to the stars. Pero ang pinakamalaking turning point ng buhay niya ay dumating noong 1985. Noong panahong iyon, itinatayo pa lamang ang kauna-unahang SM Supermall, ang SM North EDSA. Ayon kay Ricky, personal siyang inalok ni Henry C. na magbukas ng salon sa loob ng bagong mall. Malaking risk iyon dahil hindi pa uso noon ang salon sa loob ng mall. Marami pa ngang nagsasabing walang pupunta roon dahil malayo pa raw ang North Avenue noon. Pero nakita ni Henry C. ang potensyal ni Ricky Reyes. Tinanggap niya ang alok at naging pioneer tenant siya ng SM North EDSA. Habang lumalaki ang SM, kasabay ding lumalakas ang negosyo ni Ricky Reyes. Halos bawat bagong SM branch ay may nakalaang pwesto para sa kanyang salon. Dito, nagsimulang mabuo ang kanyang salon empire. Pero hindi lang dahil magaling siyang hairstylist, kaya siya yumaman. Ang tunay niyang sikreto ay pagiging matalino sa negosyo. Gumawa siya ng sariling hair products. Nagtayo siya ng manufacturing company para sa sariling chemical, shampoo at rebonding products na ginagamit sa kanyang salons. Sa halip na bumili sa ibang supplier, sarili niyang kumpanya ang nagsusupply sa negosyo niya. Mas malaking kita, mas malaking negosyo. Unti-unti siyang yumaman. Nagkaroon siya ng daan-daang salon branches sa buong Pilipinas. Nagkaroon siya ng sariling beauty schools, real estate properties at resorts. Bukod dito, mayroon din siyang malalaking bahay at mansion sa iba't ibang lugar. Madalas pa ngang itampok sa lifestyle shows ang kanyang mga mansion dahil sa sobrang enggrande ng interior nito, punong-puno ng chandeliers, mamahaling dekorasyon at malapalasyong disenyo. Pero ayon kay Ricky, hindi raw siya basta yumaman dahil lang sa swerte. Para sa kanya, disiplina sa pera ang pinakamahalaga. Hindi siya maluho noong nagsisimula pa lang siya. Ang kinikita niya ay ibinabalik niya agad sa negosyo para lalo itong lumaki. Kaya mula sa 100 puhunan,
Nakabuo siya ng multi-million peso empire na tumagal ng ilang dekada. Pero sa likod ng kanyang tagumpay, may isang taong matagal niyang kasama, si Kris Aquino. Nagkakilala sila noong dekada 70 sa isang nightclub kung saan nagtatrabaho si Kris bilang backup dancer. Mula sa simpleng pagkikita, nabuo ang relasyon na tumagal ng mahigit 5 dekada. Hindi lang sila naging partners sa buhay, naging partners din sila sa negosyo. Habang si Ricky ang humaharap sa publiko, si Kris naman ang tumutulong sa administrative at financial side ng kanilang mga negosyo. Kahit wala silang biological na anak, nagkaroon sila ng 4 na ampon. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling kwento. Ang una nilang ampon ay isang sanggol na iniwan umano sa ospital at ipinagkatiwala kay Ricky. Ang pangalawa naman ay sarili niyang pamangkin na siya na ring nagpalaki. Ang dalawa pa ay magkapatid na ipinagkatiwala sa kanya ng kanilang ina dahil hindi na raw kayang buhayin ang mga bata. At mula noon itinuring niya silang tunay na pamilya. Ngayon ang ilan sa kanilang mga anak ay tumutulong na rin sa negosyo ng pamilya. Pero bukod sa negosyo at pamilya, isa sa pinakamalaking legacy ni Ricky Reyes ay ang kanyang mga kawang gawa. Noong 2003 matapos niyang makita ang mga batang may cancer na natutulog sa bangketa ng ospital, habang nagpapagamot sa Maynila, naisip niyang gumawa ng paraan para matulungan sila. Kaya itinayo niya ang Child House, isang libreng tahanan para sa mga batang may cancer at malulubhang sakit na galing probinsya. Dito may libreng tirahan, libreng pagkain at suporta para sa mga bata at kanilang pamilya. Dahil dito, kinilala pa siya ng Forbes Asia bilang isa sa Heroes of Philanthropy. May mga programa rin siyang libreng gupit, medical missions at beauty caravans sa iba't ibang lugar sa bansa. Para kay Ricky, gusto niyang ibalik ang tulong na minsan ay hiniling niya rin noon habang naghihirap siya. Pero hindi rin nawala ang kontrobersya sa kanyang buhay. Isa sa pinakamalaking issue na kinasangkutan niya ay ang HIV discrimination case noong 2016. Isang dating empleyado ang nagsampa ng reklamo laban sa kanyang salon. Matapos umano siyang ma-discriminate dahil HIV positive siya. Umabot ang kaso sa NLRC at naging malaking usapin ito sa LGBTQ+ community. Naging kontrobersyal din ang pananaw niya laban sa same-sex marriage at SOGI bill. Kahit miyembro siya ng LGBTQ+ community, naniniwala siya na ang kasal ay para lamang sa lalaki at babae base sa kanyang relihiyosong paniniwala. Dahil sa pagiging direkta at prangka niya magsalita, marami ang nasasaktan o hindi sumasang-ayon sa kanyang opinyon. May mga bashers na tumawag sa kanya na makaluma, outdated at out of touch sa modernong panahon. May ilan ding nagsabing ang kanyang mga pahayag ay nakakadagdag sa diskriminasyon laban sa LGBTQ+ community. Ang iba naman ay inakusahan siya ng internalized homophobia dahil sa kanyang matitigas na opinyon tungkol sa same-sex marriage, SOGI bill at transgender rights. Pero ayon kay Ricky, hindi raw iyon para manakit ng tao. Para sa kanya, lumaki siya sa panahon na kailangang maging matatag para mabuhay. Ang tingin niya sa kanyang pagiging prangka ay isang uri ng tough love o reality check. Naniniwala siya na mas mabuting sabihin ang totoo kahit masakit kaysa magsinungaling para lang makuha ang approval ng tao. Para sa iba makaluma ang kanyang pananaw. Pero para naman sa iba, isa lang siyang taong tapat sa sariling paniniwala at hindi takot magsabi ng nasa isip niya. Nagkaroon din siya noon ng tax evasion issue at naging sentro ng debate dahil sa kanyang mga pahayag tungkol sa transgender restroom use. Pero sa kabila ng lahat ng kontrobersya, hindi maikakaila ang laki ng impluwensya niya sa beauty industry at sa buhay ng maraming Pilipino. Ngayon sa edad na 76, aktibo pa rin si Ricky Reyes sa negosyo, charity at pagtulong sa mga tao. Sa kabila ng lahat ng hirap, kontrobersya at pagsubok na kanyang dinaanan, nananatili siyang isa sa pinakakilalang personalidad sa beauty industry sa Pilipinas.